happy Lord's Day. Yeah. The weather was bad this week. Masama po yung weather natin, yung panahon natin ngayong linggong to. Even so, you came here because you love to worship. Amen? Pero pumunta kayo dito dahil gusto niyong i-worship si God. Amen. I bless every one of you in the name of Jesus Christ. Nagpapala namin kayo sa pangalan ni Jesus. Yeah, since last week, I preached about misunderstanding about God. Simula nung isang linggo, ang ating pinipreach dito ay yung hindi pagkakaintindi tungkol sa Diyos. Yeah. Do you remember the title from last week? Naalala niyo ba yung title natin last week? Yeah. Okay, correct. Okay, yes, it was the salvation, not judgment. Ang title po nung last week na sermon natin ay ang kaligtasan, hindi ang paghatol o panghuhusga. Yeah, as a review, God does not call a person righteous because they never fall. Bilang pagbabalik tanaw natin nung aral natin last week, hindi po tinatawag ng Diyos ang isang tao dahil siya ay hindi nahuhulog sa kasalanan. Yeah, we all fall, but when we look back to God from the place where we fall, God calls us righteous. Lahat po tayo ay nagkakamali, nagkakasala, pero kung tayo po ay titingin sa Diyos at mula doon sa pagkakahulog natin, tayo titingin sa Kanya at babalik sa Kanya, tatawagin po tayo ng Panginoon na matuwid. Yeah, amen po ba? Amen. Yeah, God wants us to come back to Him even when we are facing judgment. Gusto ng Panginoon na tayo ay bumalik sa Kanya kahit na tayo ay humaharap sa yung judgment o yung paghatol dahil sa ating kasalanan. Yeah, God wants only one thing. Isa lamang po ang gusto ng Diyos. He wants us to desire holiness in the place where we fell and to come back to Him. Gusto po ng Panginoon na naisin natin talagang mag-long tayo, mag-desire tayo, na maging banal tayo at bumalik tayo sa Kanya. Yeah, God is waiting for you right now. Hinihintay ka ng Panginoon ngayon. Amen. Today is our second time. Ngayong araw na ito ay ang pangalawang pagkakataon. The title of the message is Even If He Does Not. Ang title po ng mensahe natin ay kahit na hindi pa nga niya gawin ito. Through this message, I hope you will know God's true heart for us. Sa pamamagitan ng mensahe natin ngayon, sana ay malaman ninyo ang tunay na puso ng ating Diyos. Amen. Let me ask you a question. Why do you believe in God? Why do you believe in Jesus Christ? Meron akong tanong sa inyo, bakit ka ba naniniwala sa Diyos? Bakit ka ba naniniwala kay Jesus? Yeah, think about it seriously. Isipin po natin yan ng may kaseryosohan. Why do I come to church every week? And what am I praying for right now? Bakit ba ako pumupunta sa church linggo-linggo at ano ba ang pinapanalangin ko ngayon? Yeah, many believers pray for a job. Maraming mga mananampalataya, naniniwala kay Lord, nananalangin sila para sa magkaroon ng trabaho. They pray for health. Yung iba naman po nananalangin para sila ay magkaroon ng magandang kalusugan. Yeah, they pray to make a lot of money. Yung iba naman nananalangin para magkaroon ng maraming pera. They pray hard to solve the difficult problems in their lives. Yung iba naman nananalangin para ma-solve yung mga mahihirap na problema sa kanilang mga buhay. Are you? Yeah. But honestly, how is it going? Pero yung totoo lang, ano po ang nangyayari ngayon? Yeah, many times things do not happen the way we want. Maraming pagkakataon na yung pinapanalangin natin ay hindi yun nangyayari katulad ng inaasahan natin. Yeah, we pray hard but we still cannot find a job. Nananalangin tayo ng matindi pero hindi pa rin tayo makahanap ng trabaho. Yeah, sometimes our hearts gets worse. Minsan lalo pang lumalala yung kalusugan natin. Yeah, our reality gets more and more tangled. Yung buhay natin parang lalo pang nagiging grabe ang sitwasyon. When that happens, we doubt, does God not love me? Kapag nangyayari yon, tayo ay nagdududa at itinatanong natin, hindi ba ako mahal ni Lord? Let me tell you a story about a family I know. May ikukwento akong tungkol sa isang pamilya na kilala ko. That the mother got very sick. Yung nanay ay talagang nagkaroon ng matinding sakit. So the whole family prayed hard for her to get well.
Kaya yung buong pamilya niya, talagang nanalangin sila para yung nanay nila ay gumaling. Yeah, they came to church very faithfully. Parati silang umaattend ng church, hindi, wala silang lampas sa pag-attend ng church. But in the end, the mother did not get well and passed away. Pero sa huli, hindi gumaling yung nanay at siya'y namatay. The family was deeply disappointed. Yung buong pamilya ay talagang nadismaya. After that, they all left the church. Pagkatapos noon, ang lahat sa kanila ay umalis at hindi na bumalik sa church. Of course, we understand their hearts. Siyempre, naintindihan natin yung puso nila. Yeah, losing of family members brings great sadness and pain. Talagang masakit at nakakalungkot ng matindi yung mawalan ka ng isang miyembro ng iyong pamilya. But sadly, that family had a condition. Kaya lang, ang nakakalungkot ay may kondisyon yung pamilyang yon. They believed in Jesus Christ with the condition, if you answer my prayer, I will believe in God. Naniwala sila kay Jesus, pero may kondisyon yon. Ang sabi nila, kung sasagutin mo ang aming panalangin, kami maniniwala sa iyo. So when the condition was not met, they had no reason to believe in Jesus anymore. Kaya nung hindi nga nangyari yung gusto nilang mangyari, wala na silang dahilan para maniwala pa kay Jesus. Yeah, we are often like that too. Madalas tayo po ay ganyan din. When our situation is good, our faith is good. Kapag maganda ang sitwasyon natin, maayos din ang pananampalataya natin. But when our situation gets bad, our faith drops. Pero kapag ang sitwasyon natin ay hindi maganda, ang pananampalataya natin ay bumabagsak. Yeah, we live our faith life as if we are signing a contract and making a business deal with God. Para bang yung ating pananampalataya ay meron tayong kontrata, pumirma tayo ng kontrata sa Diyos at meron tayong business deal sa Kanya. Ganun yung pananampalataya natin. Yeah, we calculate like this. I prayed this much, so God must give me this much. Binibilang natin, tinitignan natin, kinakalculate natin. Ang dami kong beses na nanalangin, kaya siguro ang Diyos kailangan bigyan din ako ng marami. But as a church, we must remember this. Pero sa ating dito na mga kapatid sa SCF Church, ito po ang dapat nating tandaan. Yeah, even at the moment when our prayer is not answered, God's good heart for us never changes. Kahit na po hindi po sagutin ng Panginoon yung ating mga panalangin, yung puso ng Diyos, mabuting puso ng Diyos para sa atin na hindi nagbabago. Yeah, then why does God allow this pain and hardship in my life? Pero bakit ba inaalaw, pinapayagan ng Panginoon na makaranas tayo ng sakit, ng pagkahirap dito sa buhay na to? Why does He just watch me fall? Bakit pinapanood lang ako ng Panginoon na ako ay mahulog sa kasalanan? Through today's message, I bless you to know the true God and clear up our misunderstandings. Sa pamamagitan ng mensahe nating ngayong araw na to, bine-bless ko kayo na makilala nyo ang totoong Diyos at mawala yung mga misunderstanding sa inyong isip tungkol sa Kanya. Amen. Amen. Yeah. God knows our hearts so well. Kilalang kilala ng Diyos ang ating mga puso. When there are no problems and everything goes well, it is easy to believe in God. Kapag wala tayong problema, lahat ay maayos, napakadali nating manampalataya sa Diyos. When every prayer is answered quickly, it is natural to say, I love you, God, Lord. Kapag yung mga panalangin natin ay madaling sinasagot ng Diyos, natural na masasabi natin, I love you, Lord, mahal kita, Diyos ko. Yeah, anyone can give thanks when they feel good. Kahit sino, pwedeng magpasalamat kung talagang maganda yung pakiramdam niya. But when does true faith show? Pero, kailan ba nakikita yung totoong pananampalataya? When my situation does not go my way and gets worse, that is when my true faith shows. Kapag ang sitwasyon ng isang tao ay hindi maganda at ito ay lalong hindi naaayos, parang ganun yung sitwasyon, doon nakikita ang totoong pananampalataya ng taong yon. Yeah, when my prayer is not answered and is rejected, that is when my true faith appears. Kung ang ating panalangin ay hindi sinasagot at ito ay parang nireject o hindi sinang-ayunan ng Panginoon, dito pa lang nakikita ang tunay ng pananampalataya. When my feelings are harsh and I feel bad, my attitude for God at the moment is my true faith. Kung ang pakiramdam ko ay ako'y nasaktan at masama ang aking pakiramdam,
Yung attitude natin, yung ating ugali sa Panginoon, yun yung tunay na pananampalataya natin, faith natin. Doon makikita kapag tayo ay nasasaktan. Ask yourselves, Tanungin niyo ang inyong sarili. do you believe in God because He solved your problems? Or do you believe in Him even if He does not solve them? Naniniwala ba kayo kay Lord dahil yung mga problema nyo, sinosolve niya? O kahit hindi niya isolve yung mga problems ninyo, maniniwala pa rin kayo sa Kanya? Do you worship because He answers your prayers? Or can you still worship even when there is no answers? Ikaw ba ay sumasamba dahil sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin? O kaya mong sumamba kahit na hindi niya sagutin ang iyong mga panalangin? Do you still trust God even when your heart hurt and you are angry? Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kahit na ang puso mo ay may nararamdamang galit? O ikaw ay nasaktan? God sometimes asks us this question. Minsan po, tinatanong ng Diyos ang tanong na yan sa atin. He asks us if we can still trust Him regardless of our situation and our feelings or our prayer answers. Tinatanong niya tayo kung kaya ba natin siyang pagtiwalaan kahit na anong mangyari sa sitwasyon natin, kahit na ano paman ang nararamdaman natin, kahit na ano paman ang maging sagot sa mga panalangin natin. That's why He sometimes does not answer our prayers. Kaya minsan, hindi talaga sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. He chooses not to change our situations. Pinipili ng Diyos minsan na hindi baguhin ang ating sitwasyon. He leaves our heavy hearts just as they are. Iniiwan niyang mabigat ang ating mga puso. And at that time, God waits for our confession. At sa sandaling yon, siya'y naghihintay ng sasabihin natin sa Kanya. You are having a very hard time right now, aren't you? Even so, do you trust me? Ikaw ay nakakaranas ng kahirapan ngayon, di ba? Kahit na ganyan ang nararamdaman mo, nagtitiwala ka pa ba sa akin? Even so, do you love me? Kahit na ganyan ang katayuan, mahal mo pa rin ba ako? Even so, will you obey my word? Kahit na ganyan ang nangyari, ikaw ba'y susunod pa rin sa salita ko? Today's scripture is the story of Daniel's three friends, Shadrach, Meshach, Abednego. Ang kwento pong pag-uusapan natin ngayon mula sa banal na kasulatan ay ang buhay ng tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego. This is a famous confession they made before the king. Marami po ang nakakaalam nung sinabi ng magkakaibigan na to sa harap ng hari. Okay, let's read Daniel chapter 3, verses 17 and 18 together in English first and then Tagalog. Basahin po natin mula sa Book of Daniel, Okay. chapter 3. Okay, yeah, let's read in English first. 1, 2, 3. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sa Tagalog naman po, basahin natin, kung kami po'y ihahagis sa batingaw ng nagliliyab na apoy, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin, ililigtas niya kami sa inyong kamay. Ngunit kahit hindi niya kami iligtas, alamin ninyo, mahal na hari, na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na nisasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo. Amen. The time when their three friends lived was a very, very dark time. Ang pagkakataon po na kung saan nabubuhay ang tatlong magkakaibigan na ito, talagang madilim na history sa buhay nila. Yeah, King Nebuchadnezzar of Babylon made a huge statue. Yung hari po ng Babylon, si Haring Nebuchadnezzar, ay nagtayo po siya ng isang higante, napakalaking estatwa na gawa sa ginto. Yeah, and he commanded all the people who bow down to it. At inutusan niya po na ang lahat ng tao ay lumuhod sa harapan ng estatwang ito. He threatened them, say that if they did not bow down, they would be thrown into blazing furnace immediately.
Tinakot po niya yung mga tao. Ang sabi niya, kapag hindi kayo yumuko sa estatwang ito, itatapon ko kayo sa lumalagablab na apoy. But these three friends refused the king's command. Pero itong tatlong magkakaibigan na ito ay hindi nila ginawa yung ipinag-uutos ng hari. They prayed and obeyed only God. Sila'y nanalangin sa Diyos at sumunod lamang sila sa Diyos. But what was the result? Pero ano yung naging resulta? They obeyed God's word, but blessings did not come. Sinunod nila ang salita ng Diyos pero hindi agad nila naranasan yung pagpapala. Instead, they faced immediate death in the fire. Pero ang nakamtan nila, hindi pagpapala kundi yung kamatayan doon sa apoy. Yeah, their reality became worse. Yung realidad ng buhay nila ay naging parang grumabe. What if these three friends only believed in a God who always answered my prayer, or God who always saves me? Papaano kung ang tatlong magkakaibigan na to ay naniniwala lamang dun sa Diyos na laging sumasagot sa aking panalangin o Diyos na lagi akong sinasagip? They would have been deeply disappointed, blamed God, and given up. Siguro madidisappoint sila, madidismaya sila. Siguro i-blame nila si Lord at saka mag-give up na sila. But their faith was different. Pero iba po ang kanilang pananampalataya. They believed in God's power, that God could save them even from the fire. Naniniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos na kaya ng Diyos na iligtas sila mula sa apoy. And more importantly, they believed in God sovereignty. Pero higit sa lahat, naniniwala sila na ang Diyos ay siya ang may hawak ng lahat. They believed that even if God did not save them and let them die there, He still had a good plan. Naniwala sila na kahit na hindi sila iligtas ng Diyos at sila'y mamatay doon sa apoy, mayroon pa ring magandang plano ang Diyos sa kanilang buhay. Even if things do not work out according to my prayer, God is still good. Kahit na hindi maging maayos ang aking buhay, katulad ng sa pinanalangin ko, mabuti pa rin ang Panginoon. This is the purest confession of the three friends. Ito yung inihayag ng tatlong magkakaibigan na to na talagang bukal sa kanilang loob. The Bible is full of people with the kinds of the faith. Ang Biblia po ay punong-puno ng ganitong klaseng mga tao na may ganitong klaseng pananampalataya. The prophet Habakkuk heard the hopeless news that his country would be destroyed by Babylon. Si Prophet Habakkuk naman po, si Propetang Habakkuk, nakarinig siya ng isang balita, isang matinding balita na yung kanyang bayan ay sisirain ng mga taga-Babylonia. Even if there was no fruit to it and no cattle in the stores, he confessed that he would rejoice only because of God his Savior. Sinabi po niya na kahit na wala kaming makain na anumang prutas at wala ng mga hayop sa aming yung mga inaalagaan ng naming hayop, kahit mawala yung mga yan, ako ay magsasaya pa rin sa Panginoon. Job lost all his wealth and his children in one day. Si Job naman po, nawala ang kanyang kayamanan at ang kanyang mga anak sa loob ng isang araw. His whole body was covered with terrible sores. Yung kanyang buong katawan ay punong-puno ng sugat. He couldn't understand why this happened, but he did not give up his trust in God. Hindi niya maintindihan bakit to nangyayari, pero yung pananampalataya niya sa Panginoon na hindi nawala. He confessed, the truth he slay me, yet will I trust in him. Sinabi ni Job, kahit na ako'y papatayin niya ng Panginoon, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Yeah, Esther risked her life and went before the king when her nation was about to die. Si Esther naman po ay nanganganib ang buhay niya, pero pumunta pa rin siya sa harapan ng hari para i-save niya yung kanyang mga countrymen, yung mga Jews. Yeah, at that time, there was a law that anyone who went to the king without being called would be put to die. Meron pong batas noon na kung sino man ang pumunta doon sa harapan ng hari nang walang paalam
ay pwedeng patawan ng kamatayan. She was in a situation where she could die. Napaka-dangerous po nung sitwasyon niya, mapanganib. Pwede siyang mamatay ng oras na yon. Yeah, but she trusted God's leading and drew herself forward with the confession, if I perish, I perish. Pero nagtiwala po si Esther doon sa leading sa kanya ng Panginoon at sinabi niya, kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. Yeah, and the one who showed this, even if he does not face most perfectly, is our Jesus Christ. At ang tao na nagpakita talaga nito, ganitong klaseng pananampalataya, ng perfect niyang ipinakita ito, ay si Jesus. Yeah, Jesus was facing the terrible pain of the cross. Hinarap niya po yung krus at yung talagang napakahirap na pasakit at sakit din sa katawan doon sa krus. As a human, he was so afraid and hurting, so he prayed, Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Bilang isang tao, si Jesus po ay nakaranas din ng takot at nasaktan siya. Pero siya po ay nanalangin. Sabi niya, Ama, kung posible po na tanggalin mo ito sa akin, tanggalin mo to. But what was Jesus' last prayer? He fully trusted God's will, not his own. Pero ano po yung huling panalangin ni Jesus? Talagang nagtiwala siya ng buong buo sa plano at yung plano ng Panginoon, hindi yung sarili niyang kagustuhan. Yeah. So he said, yet not as I will, but as you will. Kaya sinabi ni Jesus, pero hindi yung gusto ko ang masunod, kundi ang gusto mo. SF Church, what is the common thing among this faith? Ano po ba ang common o yung pagkakapareha ng ganitong klaseng pananampalataya? Yeah, this is another faith that looks at God's hand. Hindi po ito yung pananampalataya na nakatingin sa kamay ng Diyos. It does not look at the blessings and answers or money in God's hand. Hindi po ito yung pananampalataya na nakatingin sa pagpapala ng Diyos, nakatingin sa sagot ng Diyos, nakatingin sa pera mula sa kamay ng Diyos. Yeah, this faith looks at God's face and heart. Ang pananampalatayang ito ay nakatingin sa mukha at sa puso ng Diyos. It looks at who God is, God's character and His love. Ito po yung pananampalataya na tumitingin kung sino ang Diyos, ang kanyang karakter, ang kanyang pag-ibig. Yeah, it is the true faith that does not doubt God's goodness, even when situations go from bad to worse, not just when things go well. Ito po yung uri ng pananampalataya na hindi nagda-doubt o nag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos. Kahit na minsan ang sitwasyon ay parang hindi umaayos o lalo pang gumagrabe. Hindi ito ay kahit hindi nagiging maganda ang sitwasyon. Yeah, these people did not use God to get the result they wanted. Ang mga taong ito ay hindi ginamit ang Diyos para makuha nila yung gusto nila. They loved God Himself regardless of the result, so they walked that narrow path. Minahal nila ang Diyos, ano man ang resulta nito, kaya sila po ay naglakad sa isang makitid na daan. Yeah, faith does not move according to my thoughts, it moves according to God's word. Ang pananampalataya po ay hindi kumikilos according dun sa pag-iisip natin. Ito po ay kumikilos sa pamamagitan ng salita mismo ng Diyos. You always want to know the result first. How will it turn out? Will I success or fail? Tayong tao ay gusto nating makita ang resulta muna. Ano kayang mangyayari? Ako ba'y magtatagumpay o ako ba'y hindi magtatagumpay? But God wants our trust more than the results. Pero mas gusto ng Diyos ang tiwala natin kesa doon sa mahigit pa doon sa resulta o kung ano yung mangyayari. Yeah, walking after understanding everything is not faith. Yung paglalakad, pero kahit na paglalakad dahil naiintindihan natin ang lahat, hindi po ito yung pananampalataya. Yeah, loving God and walking even when we do not understand, that is what God wants. Ang gusto ng Panginoon ay ang tayo'y
magmahal sa Kanya at maglakad ng kasama siya kahit na hindi natin naiintindihan. Yeah, we are the same. We calculate so much before we pray and obey God. Tayo po ay magkaparehas. Tinitignan muna natin kung anong mangyayari bago tayo manalangin, bago tayo sumunod sa Diyos. God, why do I have to go there? What is good for me if I go? What will the result be? We want to know everything. Diyos, bakit ba ako kailangan pumunta doon? Ano bang mapapala ko dyan? Ano bang makukuha ko dyan? Ano bang resulta niyan? Gusto nating malaman ang lahat. Yeah, we say we will obey only after God explains everything and shows it to our eyes first. Sinasabi natin, susunod lamang tayo kapag ipinaliwanag sa atin ng Diyos ang lahat at ipinakita sa atin, sa ating mga mata, doon lamang tayo susunod. We count with the calculator to see if we will lose everything or what profit we can get. Ginagamitan natin ng calculator, kina-count natin, mini-measure natin. Ano ba yung mawawala sa akin? Ano ba ang makukuha ko dyan? And if we like it, then we think about whether to obey or not. O kung gusto natin ito, iniisip natin, ako ba'y susunod o hindi ako susunod? But the heroes of the Bible did not ask for reasons. Pero yung mga bayani sa Biblia, hindi sila nagtanong ng anumang dahilan. They did not know what would happen or how much fruit they would bear. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari at kung gaano ang magiging fruit or yung product nung mangyayari sa kanila. They did not know the results, but they walked step by step, only following the Holy Spirit. Hindi nila alam kung ano ang magiging resulta ng kanilang ginagawa. Ang ginawa lang nila ay naglakad sila ng kasama ang banal na Espiritu at sumusunod sa Kanya. Yeah. Obedience is not done after you understand everything. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi ginagawa dahil naiintindihan natin ang lahat. It is done because you trust and love God 100%. Tayo'y sumusunod sa Diyos dahil tayo'y nagtitiwala sa Kanya at mahal natin siya ng 100%. God is looking at the center of our heart right now. Tinitignan ng Diyos ang gitna ng ating puso, ang kaibuturan ng ating puso sa sandaling ito. He sees if our hearts truly look for Him. Tinitignan ng Diyos kung talagang tayo ay naghahanap sa Kanya sa sandaling ito. When we become God's temple and worship Him completely, then He shows us His amazing will and results. Kung tayo po ay talagang maging templo, tunay na templo ng Diyos, at tayo'y kumpletong sumamba sa Kanya, tunay na sumamba sa Kanya, saka pa lamang niya ipapakita sa atin yung napakagandang plano niya at ang resulta ng Kanyang mga plano sa buhay natin. Yeah, what happened to Daniel's 3 friends? Ano na bang nangyari dun sa tatlong kaibigan ni Daniel? In the end, they were thrown into the blazing fire. Sa huli po, sila ay tinapon doon sa nagbabagang apoy. But by God's protection, they came out alive without even a single hair hurt. Pero dahil sa proteksyon ng Diyos, sila'y nakalabas mula doon sa pugon na kahit na isang piraso ng kanilang buhok ay hindi nasunog o nasaktan. Instead, the king praised God and these 3 friends received higher positions. At ang nangyari pa, yung si Haring Nebuchadnezzar, siya ay nagsimulang maniwala sa Diyos at praise niya ang Panginoon at ang tatlong magkakaibigan na ito ay nakatanggap ng matataas na honor at posisyon mula sa hari. Amen. What happened to Esther? Ano naman pong nangyari kay Esther? When she went forward saying, "If I perish, I perish," the king's heart moved. Nung sinabi ni Esther, kung ako'y mamamatay, ang puso ng hari ay na-touch sa kanyang sinabi. All the Jewish people were saved and they still celebrate Purim, the day of victory, until today. Sa ginawa ni Esther, ay kanyang niligtas ang lahat ng mga Jewish people nung panahon na yon. At hanggang ngayon, sila po ay nagse-celebrate pa rin ng Purim sa pag-aalaala nito. Ito ay araw ng victory. Ito ay araw ng tagumpay. Hanggang ngayon, sineselebrate pa rin po yan sa Israel. Then what happened to Jesus Christ? Ano pong nangyari kay Jesus? God the Father did not answer Jesus' prayer.
Jesus had to die on the cross. Hindi po sinagot ng Ama ang panalangin ni Jesus. Si Jesus ay kinakailangang mamatay sa krus. Why did God not answer? Bakit hindi sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin? Because only when Jesus died on the cross could you and I live. Dahil sa pamamagitan lamang ng kamatayan ni Jesus, yun lamang ang magiging paraan para tayo ay magkaroon ng buhay. Because God says no to Jesus' prayer, the greatest answer of all time, salvation was given to us. Dahil nag-say ng no ang Father dun sa kanyang anak, sa panalangin ng kanyang anak, ngayon makikita natin yung pinakamatinding sagot sa problema natin. Ito ay ang salvation, kaligtasan. Ito ay binigay sa atin. And dear SF Church family, Mahal naming SCF Church family, is your prayer not answered right now? hindi ba sinasagot ng Panginoon ang iyong mga panalangin? Is the situation getting worse? Ang sitwasyon ba ay parang lumalala? Let us stop calculating our faith. Itigil po natin yung pag-calculate o pag-measure ng faith natin. Yeah, let us let go of the faith that only wants the result we choose. Tigilan na po natin yung pananampalataya na gusto lamang natin sumamba dahil merong magandang resulta. Let us go forward only by loving and trusting God. Tayo po ay humakbang papalapit sa ating Panginoon, mahalin natin siya at atin siyang pagtiwalaan. Let us throw away the faith that says, if you give it to me, I will believe, and if you don't, I won't. Itapon po natin yung pananampalataya na nagsasabi sa Diyos, kung ito ibibigay mo sa akin, ako'y susunod, ako'y maniniwala, pero pag hindi mo ibinigay, hindi ako maniniwala, hindi rin ako susunod. Even if things do not go my way, let us confess until the end that God is good. Kahit na hindi pa maging yung inaasam natin sa buhay natin, hindi yan mangyari, i-confess natin, sabihin natin na hanggang dulo, ang Diyos ay tunay na mabuti. God is working hard right now, even in places we cannot see. Ang Diyos ay kumikilos, matindi ang pagkilos ngayon ng Panginoon. Kahit na sa mga lugar na hindi natin nakikita, kumikilos siya. Through your steps of obedience as you follow Him with love, God will surely fulfill His will. Sa pamamagitan ng ating hakbang ng pagsunod sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Kanya ng may pagmamahal, ang Diyos makikita natin ay matutupad ang mga will, ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. He will shine His kingdom brightly in this dark world through you. Ipagliliwanag ng Diyos ang Kanyang kaharian, ang Kanyang liwanag, ang Kanyang kaharian sa pamamagitan natin. Amen. Amen. Okay, let us pray together. Could Tayo you po'y stand up? tumayo at manalangin tayo ng sabay-sabay.